Sir, if you can confirm lang din po kasi merong mga lumalabas online na meron din daw pong mga nakapirma supposedly dun sa ARs na ang mga pangalan daw po, mga Fernando Tempura, Raymunda Jane Nova, Carlos Miguel Owishi, and then Mary Grace Piatos nga po. Baka lang po, you could confirm po if may mga nakita po kayo na mga ganong pangalan. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Okay, Bibian Gulia from ABS-CBN2, you're recognized. Good morning, Sir. Kay Kong Chua po. Dito lang kay, dun sa Mary Grace Piatos na pumirma po dun sa acknowledgement receipt supposedly. Na-check na po ba ng committee sa PSA kung meron pong Mary Grace Piatos na nag-e-exist? Actually, hindi pa namin na check but we're offering reward para at least kung sino makakapagbigay ng information dito. But more than that, no, actually, na-highlight lang yung pangalan niya, Mary Grace Piatos, because of the, sabi nga ni Congressman Acop, parang pagkain na pinagsama. But more than that, hindi lang po yan yung nakita namin na problema dito Marami po kami nakitang problema. Isa lamang yan sa mga nakita namin na problema. On top of that, meron pa yung 158 na acknowledgement receipt na nag-issue sila ng mga dates na wala naman pong confidential fund. So, meron po kami natuklasan doon. Like for example, yung November 2022, at that time, wala naman pong confidential fund pero may in-issue po silang acknowledgement receipt. Meron din pong December 2023. So, ang sabi po nila na ito daw ay clerical error lang, typo error. Pero, how do you explain 158 acknowledgement receipt na wala po sa mga buwan na yun? So, ang theory po namin, parang lumabas po yung itong mga acknowledgement receipt nung nilabasan po sila ng AOM o yung Audit Observation Memo ng COA. So because of that, nataranta po sila to justify yung liquidation nila. Nag-produce sila ng maraming acknowledgement receipt, but because of the volume, they have to justify 125 million. May 60,000, may 40,000, may 400,000, iba-ibang amount. So, iba-ibang date ang involved. Kaya siguro, na-overlook na nila. Kaya ganito po ang nangyari. At hindi lang po yung 125 because this involves 612.5 million total. 500 million sa Office of the Vice President and more than 100 million sa DepEd. Sir, if you can confirm lang din po kasi merong mga lumalabas online na meron din daw pong mga nakapirma supposedly dun sa ARs na ang mga pangalan daw po, mga Fernando Tempura, Raymunda Jane Nova, Carlos Miguel Owishi, and then Mary Grace Piatos nga po. Baka lang po, you could confirm po if may mga nakita po kayo na mga ganong pangalan. Well, during the committee hearing, wala naman pong, iyan lang po yung Mary Grace Piatos po yung nailabas. But, anyway, tomorrow, meron naman po tayong committee hearing. Tingnan po natin. Ang mga na-highlight po kasi doon, on top doon sa sinabi ko pa, yung mga stroke po, parang, bagamat iba-iba yung pangalan, pero yung stroke, kung paano pinirmahan ito, isa lang. Tapos pati po yung ballpen na ginamit, iisang tinta. So, kaya medyo highly suspicious po yung mga acknowledgement receipt na sinumite. Huli na lang from my part, sir. May plan po ba ang komite na makipag-coordinate sa Philippine Statistics Authority, for instance, to check kung meron po talagang Mary Grace Piatos? Definitely. Bukas po, lahat po yan na malalaman po natin sa committee hearing. Kasi on top of that, kinukonsider na rin po namin yung mga penmanship para ma-submit sa mga expert witness. Ano po? Hindi pa namin na-invite pero tinitingnan pa namin yung ibang mga pangalan. Baka mamaya meron pang mga binabanggit ninyo. So at least isang pasadahan na lang.
yes, definitely we will coordinate. Thank you. Gab Lalo from Inquiry Online. I'll recognize you later, Rosalie. Thank you. Gab. Sir, ma'am, tomorrow, yun nga, may ribbon hearing. Can we expect, do we expect VP Duterte's attendance? And tingin nyo attend siya, or what would happen if she would not attend? Well, sabi niya, magsasubmit na lang daw po siya ng sworn affidavit. But kami po, syempre, hopeful pa rin na makarating siya. Dahil tingin namin, yung sworn affidavit is not enough. So, paano po namin maitatanong sa kanya yung mga... Marami po kasi mga katanungan ng mga kasama po natin sa committee na gusto rin po naming malinawan. And sa totoo, tinatanggap talaga ng committee Kong Joel yung sworn affidavit. In fact, maganda yon. However, you know, if she was able to come here last week, she should be able to go here tomorrow. In fact, nagpunta siya, nagulat ako nung dumating ang Vice President. Sabi ko, oh, I think she's in the wrong hearing. And then it turns out she was there para bantayan yung kanyang father kasi nga daw hindi sumusunod sa mga kasama. And that was very kind of her. So, you know, if she was able to arrive last week, we expect her to come tomorrow. Even though she said na hindi siya darating, we hope she'll arrive tomorrow. And so that she can answer the very pertinent questions. Kasi if she doesn't arrive, and then kahit may sworn affidavit siya, she loses her chance na mas mabigyang linaw yung mga issue na ito. Kung meron naman siyang, kung kaya naman niyang ipagtanggol ang sarili niya, she should come. Ma'am, sir, to follow up lang, doesn't it bewilder you na former President Duterte, Rodrigo Duterte, took an oath during the Quad Committee hearing, while si VP Sara, hindi naman siya nag-oath? I mean, they're different individuals, pero they're still father and daughter. Well, actually, sa kanya yun eh. Problema niya yun. Hindi naman natin problema yun. Dahil unang-una, alam po ninyo, this committee hearing is not only about us eh. Hindi tungkol sa amin, hindi rin tungkol sa kanya. Ang taong bayan ay nanonood po dito. At syempre, hindi mo rin maaalis na yung taong bayan ay magtataka. Bakit ayaw niya mag-take ng oath? Ano po ba yung kanyang tinatago? So kung sinasabi po nila na wala naman silang tinatago, na lahat naman irregular yung kanilang ginawa. So anong dahilan para hindi siya pumunta, para hindi siya mag-take ng oath, at para hindi niya sagutin ng maayos yung mga katanungan? Thank you, Gab. Billy Vegas from Abante Politico. Ay, habol ko lang po kung si VP Sara nagsabi na hindi pupunta. Si COS po ba? O VP COS Zuleika Lopez, nagparamdam na po ba kung pupunta siya or hindi? So far, wala pa naman pong paramdam, pero meron na po akong nakuhang informasyon na kahapon po dumating na po sa Pilipinas si Attorney Zuleika Lopez. So hopefully tomorrow ay maka-attend po siya. Itutuloy na po ba yung warning na i-condemn siya pag hindi siya dumating? Pag-aaralan namin kung depende po yan kung ano mangyayari bukas. Depende po sa kanyang attendance. At i-discuss din po namin kung syempre unang-una yung pagpapareceive niya ng subpoena. Thank you. Next question from Rosalie Cas of UNTV. Regarding po sa mga invited guest po bukas, nabanggit nyo po na kasi nung last hearing wala pong COA officials, wala rin pong DepEd officials, only OVP officials. Tomorrow po, sino po yung mga invited apart from OVP officials? Nagpa-invite din po tayo ng mga ilang mga resource persons na maka-attend po. Nung nakaraan po kasi, talagang inukol namin po yun talaga sa kanila para at least kasi lagi nilang kino-question yung rule namin eh.
So, inukol po namin. So, hopefully, tomorrow, gusto ko rin malaman kung na-serve na. Dahil contempt na po yung inisyu natin noong nakaraan eh. So, hopefully by tomorrow, malaman po natin kung ano na yung mga nangyari. So, hindi ulit natin ina-expect na may mga COA officials po? Well, ina-expect ko. Mayroong mga COA officials din. Okay, so invited po Invited sila. din po sila. Regarding po dun sa Mary Grace Piatos, kasi dun po sa November 5 hearing po ng Good Government and Public Accountability, during the interpellation po of Congressman Acop at ng COA official, pinagtalunan yung Piati and Piatos. So, paano ma-resolve yung dispute doon? Kasi Piatos ang basa po ni Congressman Acop and the rest of the lawmakers, pero yung basa nga po ng COA is Piati. Piatos talaga eh. Piatos talaga. Maski ako tingin ko Piatos. Have you din eh. guys seen it? There is an S. May, gumanon yung S, may O. Siyempre, nung pinabasa sa kanila, bilang sila naman ng pinayagan nila yun eh. Siyempre, damay sila. Kailangan sabihin Piati. Pero, ito, nandito, tinitingnan ko ngayon, Piatos talaga eh. I guess, wala na silang maisip na pangalan. So, Mary Grace Piatos na lang. Baka kumakain siya ng Piatos nung panahon na yon, nung ginawa niya. Sa Mary Grace. Or, kumakain siyang Mary Grace at kumakain ng Piatos. Hindi bagay. Alam po ninyo, ganun kahalaga yung attendance ng mga resource person na iniimbitahan natin. Dahil tanging sila lamang ang makakasagot po niyan na itong mga katanungan natin kung kanino nila in-issue itong acknowledgement receipt. Until now, lahat po tayo bulag sa identity ng mga taong to. So, kaya ganun kahalaga. Kaya ngayon, yung mga tanong po nila, bakit ganun kami kapursigido na imbitahan sila? Dahil sila nga lang po ang makakasagot nito. Regarding po dun sa reward money, may we know kung sino po nag-initiate na magbigay na ng reward money sa makapagtuturo kay Piatos? Actually, pag-usap-usapan yun ng mga miyembro dahil parang, alam mo, sa totoo lang, ang pakiramdam namin, medyo nababastos na rin yung committee namin. So, syempre, kami naman bilang mga miyembro, isipin po ninyo, lahat ng alibay ginawa na rin po nila. Tomorrow will be the 6th hearing. Sa 6 na po niyan, hindi kami sinisipot kung ano-ano po yung mga dinadahilan. At nakikita po natin dito, itong mga hindi maipaliwanag, na tanging sila lamang ang makakapagpaliwanag. So parang para sa amin, itong ginagawa po nila sa Kamara, waste of people's money rin to. So, sana naman this time makipag-cooperate na rin po sila. Kung totoo man yung sinasabi nila na wala silang kinalaman, ito na po yung pinaka-tamang lugar para maipaliwanag po nila lahat ito. Thank you, Rosalie. Next questions from Earl Tobias from IBC 13. Good morning po, Kong Joel. Kong, sigundahan ko lang po yung tanong ni Ate Vivian. When it comes to, sinasabi po natin na highly suspicious yung sa stroke nga ng ballpen, tapos yung sa date na parang advance pero wala namang confidential funds existing with that, ang tinutumbok po ba ng komite na ma-ferret out is kung hindi isahang upuan ginawa yung mga resibo na yun just to make up with yung natuklasan ng COA against the OBP, sir? Kasi ang suspecha po namin dito, naglabas sila ng acknowledgement receipt after ng AOM, Audit Observation Memo. At hinihingan sila ng mga evidence. So, dun po sila naglabas ng ano. Kaya po, tanging sila lamang po makakapagpaliwanag nito. So, kaya nga po sa amin naman, we are giving them all the opportunities na maipaliwanag ito. Nang sa ganun, at least, malaman natin kung sino po talaga nagsasabi ng totoo. But as it looks like now, Kong, mukhang minadali nilang maglabas ng mga resibo to make up with kung ano yung na-notice ng COA sa kanila. Yun po yung lumalabas. Kasi sa mga pangalan na ginamit, parang wala namang mga ganong tao.
Tapos dun sa mga dates na nilabas nila yung acknowledgement receipt, ito yung mga dates na walang confidential fund, ang OVP at ang DepEd. At hindi lamang po isa, dalawa o tatlo. Marami pong mga acknowledgement receipt na labas sa mga buwan na walang confidential fund. And on top of that, may mga nakita rin po tayo na mga pangalan, iba-ibang pangalan, pero yung stroke kung paano po ito sinulat, parang pare-parehas at pati po yung tinta ng ballpen na ginamit, parang pare-parehas. Thank you, Gab Lalo again. Sir, just to follow up. Do you mean to say yung mga acknowledgement receipts were fabricated only? Kasi di ba ang acknowledgement receipt, if I'm not mistaken, ginagawa yun after mo ma-release yung pondo at na-acknowledge nung tinanggap, di ba? So, do you mean to say pineke lahat yun, sir, yung 158? Well, kung hindi po nila masasagot ng maayos, ganun yung lumalabas. Kasi alam po ninyo, kung titignan ninyo yung acknowledgement receipt na binibigay po nila, pro forma, pare-parehas. Diba? And because of the volume, more than 600 million, so medyo talagang andami rin. Kaya nga, kung titignan mo, yung mga iisa-isahin mo, talagang ma-overlook mo kung hindi talaga totoo Kung wala naman talagang nakatanggap Ngayon, ang tanong namin dito, saan napunta yung pera? And you know, it's very simple yung requirements. It's just an acknowledgement receipt. It asks for a signature, hihingi ng signature ng pangalan ng petsa. Ang daming acknowledgement receipts doon na nakita namin, merong walang petsa, meron pirma lang, walang pangalan, meron pangalan, walang pirma. Meron mali ang petsa, hindi na ayon dun sa kung kailan ni-release, kung kailan dinisburse. So, alam mo, napaka-simple lang sana nung requirements para mai-release yun, hindi pa naigawa ng tama. So, it's very, on my end, talagang kaduda-duda. Magbibigay ka, maglalabas, 150,000, X amount, hindi man mapapirma, di ba? Pare-parehas ang sulat, pare-parehas. If you go back to it, talagang yung pagsulat ng mga petsa, iisa lang iniba lang yung mga pangalan. Meron, wala pang pirma. Ang napakalaking halaga, pero ganito na nga lang ang requirement, hindi pa maitama. Kaya talaga pong, it casts doubt. And that's why we ask that the Vice President and the SDO ay magpakita at magpaliwanag naman. Thank you, Gab. Next questions from Sandro Ochoa of Billionario TV. Sir and ma'am, yung nabanggit nyo nga po, could it be a sign na minadali para lang masabi na merong masubmit? Yun po yung parang lumalabas dito. And on the other side naman, hindi po kaya hindi lumilitaw, let's say, itong si Mary Grace Piatos on yung iba pang signatories. Is it because, kasi nga confidential fund siya, baka naman ma-at risk yung buhay nila? Kaya nga namin iniibitahan yung mga right person para at least maipaliwanag nila. Kasi tanging sila lang nakakaalam kung ano po talaga, kung totoo ba to, yung identity nito. At kung malalagay naman sa alanganin, they can always ask for an executive session. And we'll definitely give it. I'm so excited to meet Mary Grace Piatos, di ba? Ibibigay namin sa kanya yung executive session na yun. Magpakita lang siya. May 1 million pa siya. Bunyog! Bunyog! Halikan na kasama ka! Bunyog! Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.